Lipas ng 3 araw, sa wakas ay narating ni York at ng kanyang grupo ang hilagang hangganan ng Grey Castle, kung saan naghihintay ang mga tauhan ni Duke Calvin na tanggapin sila. Ang paglalakbay sa kagubatan ay nagpabagal sa kanila, ngunit nakarating sila ng ligtas. Samantala, si Roland, nang matanggap ang kanyang lihim na liham, ay agad na naglabas ng 2 utos. Una, hinati niya ang unang istasyon ng pag-aarmas sa Northern Territory sa 4 na unit upang hanapin ang pangkat ni York mula sa lahat ng direksyon. Pangalawa, inalerto niya sina Duke, Calvin at lahat ng maharlika sa Northern Territory na maghanda para sa isang digmaan. Nagulat si York. Gayunpaman, ang higit na nagpakilos sa kanya ay ang tugon ng kanyang matalik na kaibigan. Sa isang lihim na liham mula sa Duke, nakita ni York na binanggit ni Roland ang kanyang pangalan ng maraming beses, na binibigyang diin ang personal na kaligtasan ni York ang pinakamahalaga. Habang kumakain ng tinapay, napagtanto ni York na tama si Hill. Ang saloobin ng hari ay higit pa sa mga salita. Nagsimula siyang maunawaan kung paano nagawang talunin ni Roland si Timothy at nilampaso ang lumang kabisera ng hari sa loob lamang ng 1 araw at kung paano nila matatalo ang makapangyarihang hukbo ng simbahan. Ang lakas ni Roland sa sandata ng militar at maging sa pakikidigmang impormasyon ay walang kapares. Alam ni York na kailangan niyang sumulat kay Roland na ipaalam sa kanya ang kanilang kaligtasan. Ang tanging alalahanin niya ay si numero 76. Nang makilala nila ang mga unang sundalo ng hukbo sa hangganan, pinilit ni York na hintayin siya. Sa kabila ng payo ng lahat na sabihin sa kanya na hintayin siya. Sa kastilyo ng Duke, nanatili siya ng kalahating araw, ngunit kalaunan ay puwersahang dinala pabalik sa kastilyo ng Duke para sa kaligtasan. Biglang pumasok ang isang gwardya sa silid at sinabi kay York na ang numero 76 na ay bumalik. Nagmamadaling lumabas si York upang makita siyang nakahiga sa isang karwahe na nasugatan sa 1 linggo. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at ang kanyang braso ay lubhang nasaktan. Napakurap-kurap si number 76 at nakagawa pa ng pagod ng ngiti. Marami siyang gustong sabihin kay York, ngunit ang tanging nasabi niya ay ito ay mabuti. Bumalik ka na, tanong ni York tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni numero 76 na siya ay hinahabol ng mga kabalyero. Habang lumulubog ang araw, upang maantala ang mga ito, pinakawalan niya ang mga kabayo patungo sa mga kabalyero at tumakas sakay ng isa patungo sa kalapit na mga bundok. Upang makatakas sa paghuli, tumalon siya mula sa Tagaytay. Inaakala ng mga kabalyero na patay na siya kaya hindi na siya hinabol. Kalaunan ay iniligtas siya ng isang taga-nayon. Marahang hinawakan ni York ang kanyang buhok. Sinabihan siyang magpahinga ng mabuti at nangakong pupunta sila sa lungsod ng Neverwinter nang magkasama kapag siya ay gumaling. Samantala, sa Neverwinter, muling nakasama ni Roland si Margaret. Upang parangalan ang kanyang pagdating, pinalawak ni Roland ang isang napakataas na antas ng kagandahang loob, personal na binati siya at nag-ayos pa ng isang pagsaludo ng mga kanyan. Dahil dito ay nakaramdam ng karangalan at pagkagulat si Margaret nang mahinhin niyang ipaalala na siya ay halos isang mangangalakal. Nakangiting tumugon si Roland, na kinikilala na kung wala ang tulong ni Margaret, hindi makakamit ng Western Territory ang kanilang kasalukuyang kaunlaran. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagkakaibigan. Nadama ni Margaret na may pribilehiyo siyang ituring na kaibigan ni Roland. Bilang karagdagan sa pagtupad sa isang dating pinirmahang kontrata ng pabango, nagdala siya ng mga bagong pagkakataon sa negosyo. Iminwestre niya ang mga mangangalakal sa likod ng kanyang mga kilalang tao mula sa mga fjord, na lubhang interesado si Roland sa steamship project. Pagkatapos nilang yumuko at magpakilala, dinala sila ni Roland sa kastilyo, kung saan sila nag-usap, kumain at uminom, na nagpapakita ng malaking interes sa mga steam engine at steamship. Nag-alok ang mga mangangalakal ng makatwirang presyo at handa pa silang magbayad ng deposito kaagad. Mabilis na nagkalkula, napagtanto ni Roland na ang pagtupad sa mga pangangailangan at pagbabago ng merchant ay aabot ng humigit kumulang 1 taon. Iniisip niya kung okay ba ang mga mangangalakal sa oras. Ang mga mangangalakal ay labis na nasiyahan ngunit gumawa ng karagdagang kahilingan. Ang isa sa kanila ay umaasa na si Roland ay magtatrabaho ng hindi naaayon sa mga mag-aaway na manggagawa para sa mga pagbabago ng barko. Nagtanong si Roland tungkol sa mga detalye at iminungkahi ng merchant na magbigay ng mga manggagawa para sa mga pagbabago. Ang mga binagong barko ay uunahin na ibenta sa kanya sa loob ng 10 taon, pagkatapos ay mapipili ng mga manggagawa na manatili sa lungsod na hindi kailanman taglamig o umalis.
Ito ay katulad ng mga deal. Nakipagkita si Roland kay Margaret noong 1 taon. Pinag-isipan ni Roland ang panukala. Hindi kailanman magkakaroon ng malaking kontrata ang taglamig na nagkakahalaga ng 10,000 ginto taon-taon para sa susunod na 10 taon, at ang mga mangangalakal ay makakatanggap ng mga detalyadong diskarte sa pagbabago pagkatapos ng 1 dekada. Hindi nag-aalala si Roland tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman at diskarteng ito. Sa kanyang pananaw, luma na ang mga paddle steamer kumpara sa mga steam turbine at triple expansion steam engine na kasalukuyang ginagawa o produksyon. Isinasaalang-alang ito, tinapik ni Roland ang talahanayan, hindi tinatanggihan ang alok, ngunit naghahangad na baguhin ang ilang mga detalye. Halimbawa, iminungkahi niyang bawasan ang termino mula 10 hanggang 5 taon. Kung handa ang mga mangangalakal na iwanan ang mga manggagawa sa kanluraning teritoryo, handa pa si Roland na mag-alok ng 20% na diskwento. Ang dalawang pangunahing mangangalakal ay nagpakita ng paunang sorpresa sa mungkahi ni Roland at pagkatapos ay nag-alinlangan. Hindi makapagbigay ng agarang tugon. Nagpahayag sila ng pagnanais na talakayin ang bagay sa iba pang miyembro ng kanilang merchant guild. Si Roland, na maunawain at matulungin, ay sumasang-ayon dito. Pagkatapos ay ibinaling ni Roland ang kanyang atensyon kay Gamer at sa nakababatang mangangalakal. Sila ay mga matandang kaibigan at siya rin ang unang batch ng mga mangangalakal na nakipagnegosasyon kay Roland. Pambihira silang tahimik ngayong araw. Noong una, inakala ni Roland na hindi sila interesado sa mga steamship, ngunit pagkatapos humigop ng masarap na red wine, ipinahayag na game na sila, masyadong interesado sa mga steamship. Gayunpaman, hindi nila hinahanap ang mga kahoy na paddle steamer, ngunit ang mabigat na mga bakal, tulad ng ginawa ni Roland para sa kay kulog. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Margaret nang mabilis niyang tiniyak kay Roland na hindi siya nagsiwalat ng anumang impormasyon sa mga manlalaro. Tumango si Roland, na nagpapahiwatig na alam niyang hindi siya ang nagsiwalat nito. Nagtataka, tinanong ni Roland si Gamer kung paano niya nakuha ang impormasyong ito. Bagamat hindi ito itinuring ni Roland bilang sikreto, ang exploration ship para kay Thunder ay kasisimula pa lamang sa pagtatayo at ang shipyard ay isinara ng maingat na napili. Ipinaliwanag ni Gamer na alam ng bawat isa sa mga fjords ang tungkol sa pag-recruit kay Thunders para sa isang bagong hindi pa nagagawang malaking expedition team. May ilang koneksyon siya sa ilang sikat na kapitan na sumali sa tauhan ni Thunder. Ang impormasyon tungkol sa barko ay nagmula mismo kay Thunder, na kailangan upang maibsan ang mga alalahanin tungkol sa adjourning sa Shadow Isles, kaya kinakailangan upang ipakita ang mga kakayahan ng barko. Tumango si Roland pagkatapos ay nagtanong kung gaano karaming tao ang nakakaalam nito. Binanggit ni Gamer na iilan lamang ang nakakaalam dahil nalaman niya ang tungkol dito mula sa isang kapitan na may utang sa kanya ng malaking pabor at sumali sa Thunder's team. At kinilala ito ni Roland, ngunit ipinaalam kay Gamer na ang paggawa ng naturang sasakyang dagat ay napakahirap at hindi magagawang gumawa ng pangalawa, anumang oras, sa tingin niya. Ang batang mangangalakal ay nagpahayag ng pag-unawa, ngunit umaasa na sa sandaling makumpleto ang pakikitungo kay Thunder, sila ay makakakuha ng prioridad para sa pangalawang bakal na barko. Handa siyang magbayad ng 10% deposito ng maaga, isa pang 40% sa pagsisimula ng konstruksyon at ang huling 50% kapag natapos. Ang mapang-akit na espiritu ng mga kinatatakutang tao ay muling nanakit kay Roland. Hindi man lang nagtanong ang merchant tungkol sa presyo at handa na siyang mag-down payment. Ngumiti si Roland at nagpasalamat sa mga mangangalakal sa kanilang pagtitiwala sa lungsod ng Neverwinter. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na kailangan din niya ang mga barkong ito at hindi niya kayang unahin ang mga mangangalakal. 3 taon man lang bago siya makapagsimula sa pagmamanupaktura para sa kanila. Kasunod ng talakayan tungkol sa mga barkong bakal, lumingon si Roland kay Gamer at sa nakababatang merchant na may bagong panukala para sa lahat. Iminumungkahi niya na isaalang-alang nila ang pagpapadala ng mga manggagawa upang lumahok sa proseso ng konstruksyon at nagmumungkahi ng isang bagong kontrata para sa 10 o 5 taon. Ipinaliwanag ni Roland na posibleng mapabilis nito ang proseso ng konstruksyon, at bilang kapalit ay magkakaroon sila ng akses sa nauugnay na teknolohiya at kaalaman. Nagulat si Gamer sa alok na ito, sa una ay itinatakwil ito bilang isang biro o pagsubok, na iginiit na hindi nila hinahangad ang teknolohiya, ngunit nais lamang nilang makipagnegosyo kay Roland. Kinikilala niya ang kapangyarihan at kakayahan ng barko at ang pinakasikreto ng lungsod ng Neverwinter. Never.
Ngunit nang tiyakin sa kanya ni Roland na seryoso siya sa pagbabahagi kay gamer ng teknolohiya at kitang-kita ang nakababatang merchant. Si Roland nang may kumpiyansa ay kinumpirma ang kanyang pagpayag na ibahagi ang teknolohiya. Kung sila ay nagbibigay ng sapat na mga manggagawa, kabilang ang mga panday, karpintero at mga apprentice. Binanggit niya ang pangangailangan para sa 2,000 katao, na nagmumungkahi na maging ang mga sibilyang marunong bumasa at sumulat ay sapat na kung walang sapat na mga manggagawa. Ang takdang panahon para sa pagtitipon ng mga manggagawang ito ay nababaluktot na may 5 taong palugit. Mapait na tumatagal ang gamer, hindi maarak ang tunay na intensyon ni Roland dahil kinakatawan ng teknolohiyang ito ang ilan sa pinaka-advanced na trabaho tulad ni Roland's. Ipinaliwanag ni Roland na ang bakal na sasakyang dagat na itinatayo niya para kay Kulog ay talagang ang pinakatuktok ng lungsod ng kasalukuyang mga teknolohikal na kakayahan at hindi kailanman taglamig. Naguguluhan ang gamer sa pagpayag ni Roland na ibahagi ang naturang advanced na teknolohiya, nagpa siya na huwag nang magsiyasat pa at sumang-ayon sa deal. Ang pulong ay nagpapatuloy sa isang toast upang ipagdiwang ang kasunduan. Habang nagpapatuloy sila sa dessert, nagsimulang magtanong ang ibang mga mangangalakal tungkol sa pabango. Itinuro ni Roland si Margaret na nagpapaliwanag na pumirma na sila ng isang kontrata para sa kanya na pangasiwaan ang pamamahagi ng mga pabango mula sa mga fjord. Sinasabi sa lahat na kung gusto nilang magnegosyo ng mga pabango, kailangan nilang makipag-usap kay Margaret. Iyon ay sinabi ni Roland ay may iba pang mga bagong produkto na inaalok, na nagpapataas ng pagkamausisa ng lahat kabilang si Margaret. Dahil dito, pumalakpak si Roland at mabilis na pumasok ang isang gwardya mula sa labas ng bulwagan, na may dalang 3 kakaibang hugis na bote ng salamin. Ang mga mata ng mga mangangalakal ay agad na naakit sa kakaibang kulay na malinaw na likido sa loob ng mga bote, sa pag-aakalang ito ay isang uri ng alak. Nagkomento ang isang mangangalakal na kung ito ay alak ng prutas, maaaring hindi ito magbenta ng kasing ganda ng pabango. Habang ang gamer ay mukhang naiintriga, hinahangaan ang mga bote ng salamin. Nabanggit niya na kahit na hindi isinasaalang-alang ang mga nilalaman sa loob ng natatanging dinisenyo ng mga bote ng salamin ay nagkakahalaga ng ilang ginto sa bawat isa. Napagtanto ng mga mangangalakal kung gaano kaakit-akit ang mga bote ng salamin na ito sa una ay nagkakamali sa kanila. Para sa pinakabagong mga produkto mula sa Alchemy Association of the Royal Capable. Ngumiti si Roland at sinabing hindi ang mga bote ang susi, kundi ang inumin ang nasa loob. Ang grupo ay tumingin sa kanya ng may pagtataka at gamulong na may kaunting misteryosong ngiti, umubo ng 2 beses, at ipinahayag na ang inumin ay isang kaguluhan. Totoo sa pangalan nito, ito ay hindi mahuhulaan at kakaiba. Ang bawat bote ay isa sa isang uri ng paglikha, na nag-aalok ng isang natatanging karanasan sa pagtikim sa bawat paghigop. Binuksan ni Roland ang mga bote at nagbuhos ng baso para sa lahat. Gaya ng kanyang inaasahan, kapansin-pansin ang mga reaksyon ng mga ngalakal sa pag-inom ng kaunting paghigop. Bumakas ang tuwa at pagkamangha sa kanilang mga mukha.